Mapagpalang araw sa lahat ng tagapakinig ng channel na ito. Mahilig din ba kayong dumalo sa mga handaan? Sa pagdiriwang man ng kaarawan, anibersaryo ng kasal o binyagan, lalo na kung naimbitahan ng mga kakilala at kaibigan. Sa piyastahan, ugali nyo rin bang takasan ng mga magulang nyo para makagala? Kung oo, bibigyan ko na kayo ng babala. Dahil tsak na matatakot na kayong dumalo sa ganito. At tumakas pa pagkatapos yung mapakinggan itong ihahayag kong kwento. Vona! Pasigaw na tawag ni Arnelia sa kanyang matalik na kaibigan. Nagulat naman si Vona sa lakas ng boses ng kanyang kaibigan. Gayunpaman, hindi na ito bago sa kanya. Dahil ganito naman na talaga sila palagi kapag nagkikita sa loob ng silid-aralan. Ano ka ba naman, Arnelia? Hinay-hinay ka nga sa boses mo. Palagi mo na lang akong nagugulat. Malumanay na saad ni Vona sa kaibigan. Pasensya na, Vona. Pero matanong ko lang, may plano ka na ba? Plano? Saan naman? Plano para sa bakasyon, ngayong nalalapit na ang pagtatapos ng klase natin para sa taong to. Pagkukumpleto ni Arnelia sa kanyang katanungan. Sakat mo na yan, wala pa nga eh. Baka sa bahay na lang siguro ako. Aalis din kasi ang mga magulang ko dahil may aasikasuhin sila para sa kanilang negosyo. Sakto, sumama ka na lang kaya sa probinsya namin. Masiglang paanyaya ni Arnelia sa kaibigan. Bakit? Anong meron? Piyesta kasi sa amin doon sa probinsya ngayong Abril. Pangako, masaya ron. Hindi rin naman siguro ako mapapayagan ng mga magulang ko, lalo na malayo. Malungkot na saad ni Vona. Talagang hindi ka papayagan kung magpapaalam ka, no? Pag-iisipan ko muna, ha? San ba yan? Sa Capiz, maikling sagot ni Arnelia. Hindi ba't marami mga aswang sa lugar na yon? Biglang saad ni Vona matapos marinig ang probinsyang tinura ng kanyang kaibigan. Sobra ka naman? Sabi-sabi lang naman yan ng mga karamihan. Tingin mo na rin sa akin isang aswang? Malungkot na salaysay ni Arnelia. Hindi naman sa ganun, no? Siyempre, yun ang paniniwalaan na nakararami, kaya talagang sasagyan sa isipan ko, no? Aba, nakakatakot kaya kung sakaling totoo ang mga aswang-aswang na yun. Nanatili lamang natahimik si Arnelia. Baka sa mukha nito ang pagkadismaya sa kaninang sinabi ng kaibigan na si Vona. Huwag ka na malungkot, oh. Hindi naman talaga ako naniniwala. Sabi-sabi lang naman yon. Sige na, sasama na ako sa probinsya nyo. Bigla namang sumilay sa labi ni Arnelia ang isang malapad na ngiti. Ayan na, pumayag ka na. Basta, sa bakasyon maghanda ka. Susunduin na lang kita sa bahay nyo. Masayang saad ni Arnelia. Yumakap ito sa kaibigan at saka humalik-halik pa sa mga pisngi nito. Lumipas ang isang linggo at nalalapit na nga ang pagtatapos ng kanilang pantao ng klase. Kasalukuyan na lamang sila nagkukumpleto at nagpapasa ng mga proyekto para sa kanilang mga marka. Uy, Vona, nakapagpasa ka na ba ng ilustrasyon ng solar system? Yung proyekto natin sa Agham kay Ginoong Santos? Huling araw na rin ng pagpapasa ngayon eh. Tanong ni Arnelia nang makita si Vona na nag-aayos sa mga gamit nito sa kanyang bag. Hindi pa nga eh, magpapasa pa lang ako ngayon. Inayos ko lang itong mga gamit ko. Ang dami ko rin kasing basura sa bag ko eh. Hindi pa rin nga ako eh. Halika, sabay na tayo magpasa. Pag-aaya ni Arnelia sa kaibigan. Ngumiti naman si Vona at sabay nilang binagtas ang daan patungo sa kung nasaan si Ginoong Santos. Matapos sila magpasa ng kanilang proyekto, ay naglakad na sila muli, pabalik sa kanilang silid-aralan.
Tahimik silang pareho nang biglang nagsalita na naman si Arnelia. Dahilan para muling magulat si Vona. Siya nga pala. Hindi na naituloy ni Arnelia ang kanyang sasabihin dahil suminghal sa kanya ang kaibigan. Ano ka ba naman, Arnelia? Palagi ka na lang naman nagugulat eh. Napaka-nervyosa mo naman. Sagot ni Arnelia na medyo natatawa sa reaksyon ni Vona. Sa kanya tinuloy ang kanyang pakay na sabihin. Ipapaalala ko lang naman na sa susunod na linggo ang biyahe natin papuntang probinsya. Total, tapos na naman ang klase at huling pasok na natin itong darating na Biyernes. Ay, oo nga pala no. Munti ko nang makakalimutan ang tungkol sa bagay na yan. Grabe naman kasi ang dami ng gawain at proyekto na kailangan nating maipasa bago matapos. Nakaligtaan ko na tuloy. Buti pinaalala mo. Hayaan mo, ihahanda ko na kaagad ang mga gamit ko para na madiretso alis na lang tayo sa susunod na linggo. Dumaan ang isang linggo at bakasyon na nga na magkaibigan mula sa napakapagod na taon ng klase sa paaralan. Tuloy na rin ang kanilang pag-alis patungo sa probinsya ni Arnelia. At dumating na nga ang araw ng kanilang pagbiyahe. Kasalukuyan ngayon na hinihintay ni Arnelia ang kaibigan na si Vona. Vona, tara na! Bilisan mo! Sigaw ni Arnelia mula sa labas ng bahay ng kaibigan. Eto na! Sandali lang! Makalipas ang mahigit 1 minuto ay lumabas na rin ang dalaga. Tanga ng isang maletang naglalaman ng kanyang iba't ibang mga gamit. Magbabakasyon lang ba tayo o maglalayas ka na? Pangaasar ni Arnelia sa kaibigan habang tumawa ng bahagya. Tulungan mo na lang ako kaysa asarin at pagtawanan mo ako riyan. Ipinasok na nila sa sasakyan ng mga gamit ni Vona at itinabi ito sa mga dalahin at bagahe ni Arnelia. Bigla namang humbagalpak ng tawa si Vona nang makita ang dami ng dalang gamit ng kanyang kaibigan. Kung makatanong ka naman sa akin kung bakasyon lang ba ang pakay ko paglalayas, ikaw pala itong buong gamit na ng bahay niyo ang dinala eh. Malakas na saad ni Vona habang humahalakhak sa harap ng kaibigan. Nakitawa na lamang si Arnelia sa biro ng kaibigan. May ibinulong ito sa kanyang sarili na narinig ni Vona kaya tinanong siya nito. Ano namang binubulong-bulong mo riyan? Napipikon ka no? Magbibiruan lang naman tayo eh. Lumingon si Arnelia sa kaibigan, saka ngumiti at umiling-iling. Pagkatapos noon, ay sabay na silang sumakay sa sasakyan at bumiyahe papuntang Capiz. Habang nasa loob ng sasakyan, ay nag-uusap lamang silang dalawa para malibang at hindi mainip sa paglalakbay. Gaano ba katagal ang biyahe mula rito sa Kabiyasan hanggang sa probinsya niyo, Arnelia? 12 hanggang 14 na oras. Buti na lang, medyo mabilis magmaneho itong naarkila kong sasakyan na driver. Sana pala, hindi tayo abutan ng matinding traffic, no? Kundi, nako, tsak na matatagalan tayo nito. Matatagalan talaga tayo. Aba, kailangan din nating huminto sa kahit na anong karinderya para kumain, no? Sagot naman ni Vona. Di na kailangan. Nagdala na rin ako ng baong pagkain. Eto na lang kainin natin. Para tuloy-tuloy na rin ang biyahe natin. Tugon ni Arnelia, saka itinaas ang isang bag na naglalaman ng mga dinala niyang pagkain. Ilang araw ba tayo dun sa probinsya niyo? 5 araw lang naman, sagot ni Arnelia. Sakto lang pala itong dinala kong isang maletang gamit eh. Kung makasabi ka kanina na maglalayas na ako. Singhal ni Vona dahilan para tumawa muli sila magkaibigan. Nagpatuloy ang kanilang kwentuhan. Maya-maya pa, sumilip si Vona sa bintana ng sasakyan. At napansin niya ang kanilang dinaraanan ay tila malayo na mula sa kabihasnan. Nasaan na ba tayo? Anong lugar na to?
Hindi ko rin alam eh. Bihira lang din kasi akong umuwi sa probinsya namin, kaya hindi ko pa gaano kabisado ang ruta, pati mga lugar na madaraanan. Tugon naman ni Arnelia. Grabe, maghapon lang tayo nakaupo pero parang pagod na ako. Ang sakit na rin ng puwetan ko. Nakakangalay din palang ganitong pwesto. Reklamo ni Vona na inuunat ang kanyang puwetan, pati na rin ang kanyang likuran, na kanina pa nangangawit sa pagkakaupo. Oo nga eh. Ang mabuti pa siguro, matulog ka na muna. Para pagdating natin doon, ma-enjoy mo kagad ang unang araw palang pagdating natin. Mungkahi ni Arnelia sa kaibigan. Sumang-ayon naman si Vona. Ipipikit niya na sana ang kanyang mga mata. Nang mapalingon siya sa salamin, nakita ang mukha ng driver at napansin niyang kakaiba ang titig nito sa kanya. Huy! Arnelia! Pabulong na tawag ni Vona sa pangalan ng kanyang kaibigan. Ha? Bakit? Shh! Hinaan mo lang ang boses mo. Yung driver niya naarkila mo, hindi ba manyak yan? Iba kasi kung makatingin sa akin eh. Kitang-kita ko roon sa may salamin na nasa ulunan niya. Pabulong na tugon ni Vona. Sinipat naman ni Arnelia ang driver at napansin niyang sumusulyap-sulyap nga ang paningin nito sa kasamang kaibigan. Bumuntong hininga muna siya bago nagsalita. Manong, pakihinto na lang po muna sa makakita niyong istasyon ng gasolinahan. Baka maubusan ho tayo ng gas eh. Tumango naman ang driver. Ilang saglit lang ang lumipas ay huminto nga muna sila sa isang estasyon ng gasolinahan. Bumaba ang driver at kasunod niya ay si Arnelia. Habang pinakakargahan ng gas ang sasakyan, ay tinawag ni Arnelia ang driver papunta sa di kalayuan. Mula sa loob ng sasakyan ay nakita ni Vona na tila nakikipagtalo ang kaibigan sa driver. Kaya naman napagdesisyonan niya na ring bumaba, saka lumapit sa kaibigan. Ngunit bago pa man siya humakbang papalapit, ay tumigil na sa pag-uusap yung dalawa. May problema ba? Nakangiting tanong ni Vona sa dalawa. Wala naman. Punta muna ako sa palikuran. Paalam naman ni Arnelia. Nagpunta ng palikuran si Arnelia. Naglakad naman papunta sa kalapit na tindahan si Vona upang bumili ng mainit na kapeng may inom habang naghihintay sa kanyang kaibigan. Nakailang higop muna siya ng kape, saka tumalikod para maglakad na pabalik sa kanilang sasakyan. Subalit lakong gulat niya nang nasa likuran niya na pala ang driver. Ineng, sigurado ka bang tutuloy ka sa pupuntahan niyo? Tanong nito kay Vona. Baka sa mata nito ang pag-aalala at ang takot. Kaya naman nagtaka ang dalaga. Opo. Bakit po? May problema po ba? Magsasalita sanang muli ang driver nang biglang dumating si Arnelia at inaya na siya. Halina kayo nang makarating na rin tayo ng maaga. Nagkatinginan muna ang driver at si Vona. Nagulat naman ang dalaga nang biglang hawakan ni Arnelia ang kanyang kamay. Saka siya nagmamadaling hinila pasakay ng van. Muli, binagtas nila ang kahabaan ng kalsada patungo sa plano nilang destinasyon. Habang nasa biyahe, ay paulit-ulit na nagtatama ang paningin ng driver at ni Vona. Kitang-kita sa mga mata ng driver na mayroon pa itong nais na sabihin sa dalaga. Kaya naman nababagabag na rin si Vona tungkol sa anumang pakay na ihayag nito. Tumulala na lamang siya sa may bintana. Sa kalagitnaan ng kanyang pananahimik, ay bigla siyang kiniliti at ginulat na naman ang kanyang kaibigan. Uy, bakit parang mahal na araw na naman yung mukha mo ngayon? Napaano ka ba? Ani Arnelia.
Sa halip na magreklamo dahil ginulat na naman ng kaibigan, sinakyan na lamang ni Vona ang kakulitan nito para naman mabura kahit papaano ang gumugulo sa kanyang isip, lalo na sa kung anong gustong sabihin ng driver kanina. Nang mapagod sa kulitan, ay napatingin muli si Vona sa bintana ng sasakyan. Napansin niyang kakaiba ang paligid. Masyado nang magkakalayo ang mga bahay. Napagpasya niyang buksan ang bintana at tanawin ang paligid. Sinalubong naman siya ng sariwa at mabangong simoy ng hangin. Napangiti siya sa kakatuwang pakiramdam na yon. Sa tanang buhay niya, ay ngayon pa lamang siya nakakalanghap ng ganoong sariwang hangin. Ngumiti naman si Arnelia dahil sa reaksyon ng kanyang kaibigan. Oh, di ba Vona? Napakasariwa ng hangin dito, no? Hindi katulad ng nasa syudad. Tumango naman si Vona at ngumiti rin bilang tugon. Oo nga eh, sa syudad kasi halos puro usok na at kung ano-anong polusyon na ang malalanghap mo. Makakahinga ka lamang ng maluwag kapag nakapasok ka na sa isang establishmento na mayroong aircon. Dito kasi talagang natural at sariwa ang hangin eh. Nakakagaan ng pakaramdam lalo ng tanawin. Hindi magusali. Pagsang-ayon ni Vona sa sinabi ni Arnelia. Ang kaninang nababagabag ng kalooban ay napuno ngayon ng pananabik. Lalo na't kakatuwa ang pakiramdam niya ngayon. Magbubukang liwayway na ng mga oras na yon. Kitang-kita ang kalawakan ng paligid. Dahil sa magkakalayo nga ang bawat bahay, pati paglubog ng araw ay posible mo ring matanaw na siyang pinagmamasdan naman ng magkaibigan. Tahimik pa rin sila sa biyahe, ngunit binasag muli yun ni Vona. Arnelia, malapit na ba tayo? Konting usad na lang, malapit na tayo sa barangay hall. Tapos mula roon, sasakay na lang tayo ng tricycle papunta kay na Tita Belen. Kapatid siya ni Mama, at sa kanya tayo makikituloy. Tugon naman ni Arnelia. Maya-maya pa ay dumating na rin sila sa tinutukoy na barangay hall ni Arnelia, kung saan ay naroon din ang sakayan ng tricycle. Pagbaba nila ay kaagad na lumapit si Arnelia sa isang matandang lalaki roon. Si Vona naman ay halos mapasigaw sa gulat nang biglang habulutin ng driver ng sasakyan ang kanyang braso. Ngunit napigilan niya nang marinig ang sasabihin nito. Ineng, umalis na tayo rito. Bakit po ba Manong? Ano po bang problema? Tanong ni Vona na halatang naguguluhan sa kinikilos ng driver. Hindi tayo ligtas sa lugar na to. May balibalitang aswang daw ang mga nakatira sa kabuuan ng lugar na to. Nanumbalik ang takot ni Vona at tumindig ang kanyang mga balahibo dahil sa kanyang narinig. Ngunit hindi siya nagpatinag. May tiwala siya sa kaibigan at siyak na sabi-sabi lamang yun ang nakararami. Ngunit hindi niya pa rin maiwasang magtanong. Gaano po kayo kasigurado? Ano po bang nalalaman niyo tungkol sa lugar na to? Ang lugar na to ang kinikilalang pugod ng mga aswang. May taong minsan na nakaligtas mula rito at yun ang nagkwento sa akin. Ayon sa kanya, muntik na raw siyang gawing handa sa piyesta ng mga aswang. Paano naman po siya nakaligtas? Nauutal ng tanong ni Vona sa takot dahil sa kanyang narinig. Hinubad niya ang lahat ng kasuotan niya at nagpalit ng damit. Ayon sa kanya, sa gayong paraan daw mahihirapan ng mga aswang na tukuyin at makilala ang amoy niya. Paano naman po malalaman kung aswang na ang kaharap mo? Ano po bang pinagkaiba nila sa ating mga tao? Saka ko na ipapaliwanag, halika na't sumabay ka na. At babalik na tayo ng syudad. Tila na kumbinsi ng driver si Vona at nais niya na ring sumakay kaagad. Ngunit hindi pa man siya nakagawa ng kahit anong hakbang. Ay may biglang humablot sa driver
At nasa likuran nito ang kanyang kaibigan na si Arnelia. Yan po mga kuya oh, kanina po niyan minamanyak ang kaibigan ko eh. Ani Arnelia habang nakaturo sa naarkilang driver. Sandali lang Arnelia. Pagpigil ni Vona, subalit hindi na niya natuloy ang kanyang sasabihin. Dahil agad na hinawakan ni Arnelia ang kanyang kamay at hinila papunta sa sasakyan ng tricycle. Halika na Vona, sasakay na tayo ng tricycle. Habang sumasakay ay hindi naiwasang tumingin ni Vona sa driver na kanina nilang sinakyan. Nakita niyang hawak ito ng mga kalalakihan na taga roon at tila pinipilit na pumasok sa van na dala nito. Nawala lamang ang kanyang atensyon dito nang umandar na ang tricycle papunta sa bahay ng tiyahin ni Arnelia. Ilang saglit lamang ang lumipas ay nakarating na sila roon. Ay nako, mabuti naman at nakarating na kayo. Pumasok na kayo sa loob at nang kayo ay makapagpahinga. Pagbati ni Belen, tiyahin ni Arnelia. Habang naglalakad papunta sa kanilang magiging silid, ay tila nagmamatyag si Vona sa paligid. Kinilabutan siya nang mapansing kakaiba ang titig ng mga tao at ang presensya ng mga ito para sa kanya ay tulad ng mga mababangis na hayop na anumang oras ay maaari siyang sakmalin. Napansin naman kaagad ni Arnelia ang pamumutla nito, kaya tinawag niyang muli ang atensyon ng kaibigan. Vona, ayos ka lang ba? Hindi ka sanay sa ganitong lugar no? Hayaan mo, paglipas ng kinabukasan, sigurado masasanay ka na rin. Kailangan ko rin bang masanay sa mga titig nila? Pabulong na tanong ni Vona kay Arnelia habang patuloy sa paglalakad. Yan ba? Huwag mo na lang silang pansinin. Ganyan talaga ang mga yan. Nakarating na nga sila sa gagamitin nilang silid. Habang namamalagi sila sa probinsyang ito dahil sa labis na pagod. Pagkalapag pa lamang ng kanyang mga gamit, ay kaagad nang nahiga si Vona at nakatulog. Gabi na nang siya ay magising, matapos marinig ang nakakakilabot na alulong ng isang aso. Napabalikwas ito sa pagbangon at saka naupo sa papag. Bumuntong hininga siya upang gumana ang pakiramdam. Ngunit laking gulat niya nang biglang bumukas ang pinto at iniluwal nito ang kaibigan niyang si Arnelia. Wisit ka talaga kahit kailan? Saad ni Vona habang napakapit sa kanyang dibdib dahil sa gulat. Bakit na naman ba? Para ka na namang nakakita ng multo ah. Napangisi na lamang si Vona nang alanganin. Halika na Vona, kain na raw tayo. Sige, gutom na rin ako eh. Tumayo na ito at saka nag-unat-unat ng kanyang payat na pangangatawan. Naglagato ka naman ng mga buto niya na kanina papagod at nangangawit. Nagbigay naman yun sa kanya na nakakaginhawang pakiramdam. Saka sila lumabas ng silid papunta sa silong. Pagbaba nila sa silong kung nasaan naroon ang kusina ng bahay, ay tumambad sa kanila ang ilan pang mga kamag-anak ni Arnelia na nagtitipon upang magsalo-salo. Kagaya ng pakiramdam na kanina, para kay Vona, ay kakaiba rin ang presensya ng mga ito. Hindi rin niya maiwasang manghilakbot sa paraan kung paano nila siya titigan ng napakalalim. Sobrang nakakatakot talaga ito, sapagkat ito yaong tipo ng titig na para bang babalatan ka ng buhay, malingat ka lamang ng ilang sandali. Kung hindi niya lamang kasama ang kaibigan niyang si Arnelia, ay tsak na kanina pa siya nagsisisigaw at nagtatatakbo ng matulin, paalis ng lugar na yon. Gutom na rin siya, kaya't wala na rin siyang ibang magagawa. Kung hindi ang ipagsawalang bahala ang takot na nararamdaman,
at makisalo sa mga ito sa pagkainan. Ano pang hinihintay niyo, mga anak? Maupo na kayong dalawa at kakain na tayo. Saad ng matandang si Belen sa kanyang pamangkin at sa kasama nitong kaibigan na kapwa hindi pa rin umuupo ng mga oras na yon. Kumuha ng mga bangko ang isang lalaki at inilagay yun sa pwestong malapit sa dalawa para doon maupo. Salamat, Raul. Saad ni Arnelia sa lalaki nag-ayos ng kanilang uupuan. Pinsan niya pala yon. Tumango lamang ang lalaki bilang tugon at naupo na rin upang kumain. Si Vona naman ay namulagat sa dami ng mga putaheng nakahain sa kanilang hapag na nasa kanyang harapan. May menudo, kare-kare, kaldereta, mechado, dinuguan at kung ano-ano pong mga putahe sa karaniwang inihahanda ng mga tao sa piyesta. Nagsimula na rin siyang sumandok at kumuha ng kanyang mga kakainin. Nang mapadako siya sa dinuguan, ay may napansin siyang kakaiba mula rito. Amoy malangsa kasi ito, na para bang hindi natimplahan o naluto ng maayos ang dugong ginamit dito. Bukod pa roon, ay hindi rin pangkaraniwan ang langsang nagmumula rito. Masyado itong maanggo at bumabaliktad ang kanyang sikmura ng malanghap na ito. Kaya naman hindi na lamang siya kumuha ng ulam na yon at naupo na lamang upang simulan na ang pagkain. Ngunit dahil nga sa amoy ng dinuguan, ay halos hindi niya malunok ang kanyang mga isinusubo at pilit niya pa rin pinipigilan ang pagduwal. Tuluyan nang nawalan ng ganang kumain si Vona. Nanlaki rin ang mga mata niya nang mapagmasdan ng isa pang lalaki na may nilalantakang malaking tipak ng karne habang may tumatagas na pulang likido na animoy dugo ito. Hindi na siya nakapagpigil at kaagad na bumulong kay Arnelia. Arnelia, tingnan mo yung lalaki oh. Hindi ba niya nalalasahan ng dugo roon sa kinakain niya? Mukhang sarap na sarap siya, no? Medyo nakakadiri at nakakatakot kasing tingnan. Lumingon naman si Arnelia sa lalaking tinutukoy ni Vona. Sa kanya sinenyasan ng pinsan na si Raul upang sawayin muna ang lalaki. Raul, sawayin mo nga muna yung kapatid mo. Nakakaya naman sa bisita natin. Bulong niya sa kanyang pinsan. Nang masaway na ang lalaki, ay bumaling si Arnelia sa kaibigan upang humingi ng dispensa. Pasensya ka na, Vona. Inihaw na atay ng baboy yung nakita mo. Mahina kasi ang baga ng lalaking yun. At dito sa amin, paniniwala ang pampalakas daw ng baga ang pagkain ng malasadong inihaw na atay ng baboy. Paliwanag ni Arnelia kay Vona. Naku, ayos lang naman yon. Ako nga dapat ang humingi ng pasensya sa'yo eh. Hindi lang talaga kasi ako sanay sa ganitong lugar. Pati sa paraan ng pagtitig nila sa akin kanina. Matapos nilang kumain, ay nagpresenta ang dalawang magkaibigan na sila na ang magliligpit at maghuhugas ng kanilang mga pinagkainan. Tita Belen, kami na po ang bahala riyan para po masimulan nyo ng kasiyahan at sayawan. Ang sipag naman ng batang ito. O siya, kayo na munang bahala riyan. Pagkatapos silang tipunin ang mga plato, kubyertos, at ang iba pang ginamit sa hapag, ay nagpunta na sila sa kalapit na poso, dala ang sabong pamplato upang doon ito hugasan. Sa kalagitnaan ng paglilinis nila, niyong mga kasangkapan, ay muling lumapit si Belen upang kumustahin ang magkaibigan. Oh, kamusta? Pagod na kayong dalawa no? Ang dami niyan. Hindi naman po tiya, mas marami pa nga po ang mga hinuhugasan ko sa bahay. At ang pahirap pa doon kapag mahina ang tulo ng tubig sa gripo. Eh dito, poso naman. Bomba-bomba lang ang kailangan. Tugon ni Arnelia. Napangiti naman si Belen sa tinura ng pamangkin. Eto pala, ang natirang juice. Inumin nyo pagkatapos nyo riyan.
Pagkatapos ay bumaling siya kay Vona na pangiti-ngiti lamang ngunit nananatiling tahimik. Ikaw naman iha, kumusta ang unang gabi mo? Nabusog ka naman ba sa kinain mo? Napansin ko, konti lamang ang sinantok mong pagkain kanina. Ayos lang naman po ako, hindi lang po ako sanay sa ganitong lugar. Nabusog din po ako. Ang sasarap nga po ng mga ulam eh. Pagod lang po ako kaya konti lang po ang kinain ko. Hindi niya sinabing nandidiri siya sa amoy ng dinuguan. At mas lalong nawalan siya ng gana. Matapos makita ang lalaki kaninang kumakain ng malasadong inihaw na atay daw. Ayon sa kaibigang si Arnelia. Bilang pagbigay galang na lang din sa mga tumanggap sa kanya. Bilang bisita sa lugar na to. Matapos sila maghugas, ay nagtungo muna sa kanilang silid na magkaibigan. Saka sila nagbihis at nag-ayos ng kanilang mga sarili bago muling lumabas para makisama sa kasiyahan. Paglabas nila ng bahay, ay nakita nilang masiglang kasiyahan ng mga nasa paligid ng buong baryo. May mga nagkakantahan, mga nagsasayawan, at mga nagiinuman ng lambanog. Isang inuming nakalalasing, nakaraniwang makikita at matitikman sa mga probinsya. Baka sa mukha nila ang tuwa at kaligayahan. Hindi kagaya kanina. Nalubang nakakatakot ang kanilang mga presensya, lalo na ang kanilang mga paraan ng pagtitig. Alika Vona, makasayo tayo sa kanila ron, no? Pagyayaya ni Arnelia kay Vona habang itinuturo ang dago ng mga kababaryong nagsasayawan. Sige lang Arnelia, ikaw na muna. Medyo busog pa kasi ako ngayon eh. Sa karamdam ko pang pagod at antok, mamaya na lang ako. Kailangan ko pang magpahinga eh. Tumango lamang naman at ngumiti si Arnelia sa kaibigan. Bilang pahayag na ayos lamang yon. Balik mo na siguro ako sa kwarto ha, para naman makapagpahinga ako ng maayos. Balik na lang ako maya-maya. Sige, tawagin na lang kita roon mamaya para naman masulit mo rin kaagad ang kasiyahan dito kahit sa unang gabi mo pa lang. Akma na sanang tatalikod nang biglang may sumulpot na lalaki mula rito. Si Raul pala yon. Mukhang busog na busog ka pa rin binibini ah. Ani nito, habang may nakakatakot ng isinakapostura sa kanyang mukha. Ano ka ba Raul? Huwag mo nga ginugulat at tinatakot ang kaibigan ko. Ako lang ang may pahintulot na gumawa nun sa kanya. Sabat naman ni Arnelia sa ginawa ng pinsan. Wawa, kailan ka pa nagkaroon ng pahintulot, Aber? Umismid lamang si Arnelia. Si Vona naman ay tuluyan na naglakad papasok ng bahay at bumalik ng kanilang silid. Pagpasok niya sa kanilang kwarto, ay sumilip muna siya saglit sa bintana. Nakita niyang hinila ni Arnelia sa braso si Raul at dinala sa isang madilim na kakahuyan. Tila ba pinapagalitan ito. Napabuntong hininga na lamang ang dalaga. Sa asta at ikinikilos ng kakatuwa ng kaibigan at ng mga tao sa baryong ito. Normal at maayos naman ang pakikitungo kay Vona ng kanyang kaibigan na si Arnelia. Ngunit hindi niya maiwasang mapag-isipan din ito ng kung ano-ano. Mula nang marinig niya ang babala ng driver na sinakyan nilang dalawa kanina. Paano nga naman kung totoo ang paniniwala ng karamihan? Kailangan niya mag-ingat. Kailangan niya magdoble ingat. Humiga na muli siya sa papag, ngunit hindi siya natulog. Sa halip ay naging sensitibo at mapanuri lamang sa paligid. Nakaramdam siya sa bawat sulok nito. Ilang sandali pa ang lumipas, ay nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa bubong ng bahay. May nauulinigan din siyang parang paghangos, mabigat na paghinga ng isang mabangis na hayop. Laking gulat niya na lang. May biglang kumalabog sa labas ng kanilang tinutuluyang silid na tila may bumagsak na nilalang mula rito. Napalingon si Vona kaagad sa pinagmula ng kalabog
at nasipat niya ang isang maliit na butas na nasa dingding ng kwarto. Lumapit siya roon at sumilip din sa butas. Naaninag niya ang isang lalaking nakahubot-hubad na tanging pang ibabang saplot lamang ang suot. Hindi man malinaw, subalit bakas na rin sa balat nito na nababalutan yun ng langis dahil kitang-kita ang pangingintab nito sa kabila ng pagiging moreno. Sinisiyasat niya pa ng maigi kung sino yon, ngunit napaiktad na siya nang biglang may kumatok sa pintuan. Napaiktad siya at halos mapamura ng marinig yon. "Vona! Vona! Vona!" Paulit-ulit na pagtawag ni Arnelia sa pangalan ng kaibigan mula sa labas ng silid na yon. Nagmamadaling tumayo si Vona upang buksan ang pinto, ngunit sinikap niyang kumalma at magpanggap na walang nakita bago niya gawin yon. "Halika muna sandali, Vona. Tagay lang muna tayo. Konti lang naman eh." Pagyayaya ng inuman ni Arnelia kay Vona, tangan-tangan ng isang bote ng lambanog sa kamay nito. "Iinom talaga tayo niya nang walang pulutan o kanakain man lang?" tanong naman ni Vona. "Aba, edi tara at kumuha muna tayo sandali ron sa baba." Bumaba silang muli at kumuha ng ilang putahe, kagaya ng sisig, kilawin, saka ilang supot ng mani na kanilang na magiging pulutan sa gabing yon. "Tara na ulit sa kwarto sa taas, Vona. Alam ko namang hindi ka pa komportable rito sa babae." Pagtawag muli ni Arnelia kay Vona. Sabay silang pumanhik at dumiretso sa kanilang kwarto. Doon nga sila kumain at uminom ng lambanog. Habang nagiinuman, ay wala ring patitang kwentuhan na tawanan na magkaibigan. Maya-maya pa, ay biglang napatanong si Vona. "Ngayon ba mismo ang piyesta rito sa inyo, Arnelia?" "Hindi, 3 araw ang piyesta namin dito. Bukas pa talaga ang simula nun, pero inagahan lang nila tita ang selebrasyon. Mamayang madaling araw naman, kakatayin ang magiging alay." Sagot ni Arnelia, habang bakas sa mukha na napapaklahan sa kanyang iniinom. Ha? Anong alay?" Nauutal na takang tanong ni Vona. "Alay, para sa masagana at masayang buhay ng mga taga rito sa baryo. Halika, silip tayo sa bintana." Itinuro ni Arnelia kay Vona ang isang ribulto sa hindi kalayuan na hugis tao. Ngunit ang ulo nito ay mistulang iwinangan sa isang gutom na lobo. Nababalutan ito ng puti. Ngunit marumi ng tela sa katawan nito. Nanindig ang balahibo sa buong sistema ni Vona sa napagmasdang yon. Ano ba yan?" takang tanong ulit ni Vona. "Yan si Apo. Siya ang kinikilalang patron ng mga taga rito sa baryong to." "Yung ribulto na yun ang sinasamba nila?" taas kilay na tanong ni Vona. "Patron nga nila, di malamang sasambahin nila. Teka, bakit parang namumutla ka naman? Di ba dapat namula ka dahil dito sa lambanog?" Habang tumatagal, ay parami ng parami ang tagay na inilalagay ni Arnelia sa baso ni Vona. Ngunit siya mismo ay naunang tamaan ng kalasingan dahil sa iniinom. "Arnelia, magbabanyo muna ako ha." Paalam ni Vona sa papikit-pikit ng si Arnelia. "Sige, bilisan mo lang." Nagmamadaling pumunta sa palikuran si Vona. Sa kanya kinalkal at sinundot-sundot ang kanyang lalamunan. Ito ang naisip niyang paraan upang maisuka ang nainom na lambanog at mabawasan ang kalasingan. Pagkatapos noon, ay bumalik na ulit siya sa kanilang silid.
at tinagay na nilang ilang sali ng lambanog mula sa bote. Tuluyan ang bumagsak si Arnelia sa higaan at nakatulog siya agad ng mahimbing. Si Vona naman ay muling bumalik sa banyo para dukutin muli ang kanyang lalamunan nang maisuka ang lahat ng kanyang nainom. Habang ginagawa niya yon, ay bigla namang sumagi sa kanyang isipan ang pahayag ng driver ng sasakyan na inarkilan nila papunta rito sa Capiz, na itong baryong to ang siyang pugad ng mga aswang. Tuluyang nabuo sa kanyang isipan na marahil nga ay totoo yon, lalo na't hindi pangkaraniwan ang ribulto o patron na sinasamba nila rito. Bukod pa roon, magkakatay ng alay. Anong iaalay? At kung aswang nga ang mga taga rito, ang tamang katanungan siguro ay sino? Sino ang iaalay? At malamang siya yun. Nang mga oras ding yon, ay nagdesisyon si Vona na tumakas at lisanin kaagad ang lugar na yon. Bumalik muna siya sa silid nilang dalawa ng kanyang kaibigan. Naghubad siya at hinubaran niya rin si Arnelia. Saka niya isinuot rito ang kaninang saplot niya sa kanyang katawan. Saka niya ito inayos sa pagkakahiga at tinakluban ng kumot. Nagbihis naman siya ng galing sa mga damit na ibinaon ni Arnelia. Sa ganitong paraan, may hirapan ng mga aswang na tukuyin ang amoy niya. Matapos niyang gawin yon, ay kumaripas na siya ng takbo, palabas at papunta sa likuran ng bahay. Nagtago siya sa isang puno. Matapos niyang marinig ang tila alulong ng mga mababangis na hayop mula sa bahay ng tiyahin ng kaibigan. Pasimple niyang sinipat ang bahay at nakita niyang unti-unti nang dinudumog ng mga aswang ang bahay na yon, patungo sa silid, kung saan sila nagiinuman at matutulog dapat ng kaibigang si Arnelia. Napatakip na lamang ng bibig si Vona sa pagpipigil na sumigaw dahil sa labis na takot. Bigla siyang nagtagong muli nang mapalingon ng isa sa mga aswang sa dakong kinaroroonan ng pwesto niya. Sa kabutihang palad ay hindi siya nakita nito. Pagapang niyang nilisan ang lugar na yon, iniingatan niyang gumawa ng kaluskos o anumang ingay na maaaring makakuha ng atensyon ng mga aswang na makakarinig nito. Sa kabilang dako naman, tinanggal na ng mga aswang ang talukbong ng kumot sa natutulog na si Arnelia. Dahil sa may kadiliman ang silid, at nadagdagan pa yon dahil napaliligiran nila ito, ay hindi nila ito nakilala at walang habas na nilapa. Nagkakagutay-gutay na ang katawan nito nang sumigaw ang isa sa kanila. Si Belen, ang tiyahin ni Arnelia. Hindi. Tumigil kayo. Pamangkin ko yan. Si Arnelia yan. Sigaw ni Belen matapos makilala ang ulo ng pamangkin na muntik niya ng lantakan. Napatigil ang mga aswang na halatang hayok na hayok sa sariwang laman ng tao. Nang mapagtanto na mali ang kanilang nilapa, ay sabay-sabay silang umatungal na tila mababangis na lobo sa kabilugan ng buwan. Kahit malayo na ang distansyang narating ni Vona, ay dinig niya pa rin ang atungal na yon. Mas binilisan niya pa ngayon ang pagtakbo dahil anumang sandali ay tsak na malalaman na ng mga aswang kung nasaan siya at sigurado nga habulin siya ng mga ito. Panginoon, pakiusap po, inaamin ko pong mali ang ginawa kong pagtakas at pagsasamantala makaalis at gumala habang wala ang mga magulang ko. Tulungan niyo po ako sana sa mga oras na to. Pangako po, hindi na ako tatakas. Taimtim na panalangin ni Vona sa sarili habang umiiyak at walang tigil sa pagtakbo. Nang binabagtas niya na ang daan, habang napaliligiran na nagtataas ang mga talahib, nakaramdam siya ng isang mabilis na pares ng paang humahabol sa kanya. At dinig na dinig niya ang malahalimaw nitong paghingal. Unti-unti nang bumabagal ang kanyang pagtakbo
dahil sa labis na nararamdamang kapaguran. Kasabay nito ay ang unti-unti na rin paglapit ng tunog mula sa humahabol sa kanyang aswang. Nangalingunin niyo ng dalaga. Nakita niya ang aswang na napakabilis ng takbo at tila lumulukso-lukso papapunta sa kanyang kinaroroonan. Sa muli ay buong lakas at bilis niyang tinakbo ang masukol na talahiban. Ngunit dahil nga sa kanyang pagod, nadulot na rin ang pagsakit ng kanyang mga binti at paa. Nagawa at nagtagumpay yung aswang na maabutan si Vona. Biglang lumundag ang gutom na halimaw sa likod ng babae. Agad nitong kinagat ang balikat niya at nagdulot yun ng pagdurugo at pagkatapyas ng konting lamans at balat nito. Bumagsak si Vona kasunod ng aswang sa lupa. Nakipagpambuno siya sa aswang habang nagsisisigaw. Aray! Hayop ka! Bitawan mo ako! Palahaw ni Vona habang paulit-ulit na pinatitikim ng suntok at dagok yung aswang na hindi man lamang nasasaktan sa kanyang panlalaban. Naitulak niya ang aswang kaya napatihaya ito at sinamantala niya yon upang sipahin ito palayo sa kanya. Ngunit nakaganti naman kaagad ang aswang ng isang kalmot sa kanyang pisngi. Lalapain na sana siya nito nang biglang umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril mula sa hindi kalayuan. Kasunod noon ay ang pagbulagta ng aswang na dumagan sa kawawang babae. Napaupo si Vona at tumingin sa kanyang likuran. Naaninag niya ang pamilyar na lalaki na lumapit sa kanya. Halos manlabo na rin ang paningin ng dalaga dahil sa mga dugong tumalsik sa kanyang mukha. Matapos tamaan ng bala ng baril, yaong aswang. At nadagdagan pa yon dahil nga nadaganan siya nito. Pinunasan niya yung gamit ang suot niyang damit, saka muling tumingin sa lalaking papalapit. Sa kanya yung tuluyang nakakilala. Ikaw ho? Ikaw ho yung driver ng sasakyan ng van na naarikila ho ng kaibigan ko? Agad siyang tinulungan ng lalaki na makatayo at inakay maglakad para makasakay muli sa sasakyang dala nito. Habang inaakay ng driver si Vona, ay ramdam nilang may mga parating ng aswang dahil sa mabibigat na yabag ng mga ito. Nagmamadali nitong inakay si Vona papunta sa sasakyan. Hingal na hingal sila dahil sa pagmamadali. Saka mabilis sa pinaandar ng driver ang makina ng sasakyan. Saka iyon pinaharurot paalis ng lugar na iyon. Nang medyo nakalayo na sila, ay lumingon pabalik si Vona. Nakita niya kung paanong mas nagngalit ang mga itsura at umangil ang mga ito matapos makita ang kasamahan nilang napatay. Habang tumatakbo naman ang sasakyan nila, ay nagpakilala ang driver kay Vona. Ako nga pala si Tanoy. Ikaw yung Vona. Tama ba ako? Opo, tama po kayo. Ako nga po si Vona. Iniinda pa rin ni Vona ang sakit ng nakagat niyang balikat. Pati na rin ang hapdi ng kanyang pisnging nagalusan. Dulot ng pagkalmot ng aswang kanina. Kahit na nanghihina, ay kinausap at nagtanong pa rin siya sa driver na nagpakilalang Tanoy. Mang Tanoy, mabuti binalikan at natuntun niyo po ako. Maraming salamat po ha. Pero matanong ko lang po, ano nangyari sa inyo matapos namin kayong iwan doon sa may sakay ng tricycle? Nung nakasakay na kayo ng tricycle, naiwan na nga ako roon. Dinala nila ako sa isang abandonadong bahay. Nagulat ako nang para bang nagbago sila ng anyo at tila naging mabangis na hayop ang kanilang asta. Muntik na nila akong lapain at pagpiyastahan doon. Mabuti na lamang, palagi ako may dala nito. Salaysay ni Mang Tanoy at muling ipinakita kay Vona ang gamit niyang baril kanina. Mabuti na lamang lagi kong dala ito, pati ang mga reserbang bala. Maraming salamat po talaga Mang Tanoy.
Kung hindi niyo po ako nahanap, tsak na wala na rin po akong buhay. At kalunos-lunos ang sasapitin ko sa mga aswang na yon. Naku Ineng, wala yon. Hindi rin naman kakayanin ng konsensya ko kung may inosenteng mapahamak sa lugar na ito. Basta sa susunod, huwag kang basta-basta sasama kahit pa sa mga kaibigan mo ha. Lalo na kung ganitong malalayong lugar at liblib na probinsya. Talagang hindi na po. Matapos na nangyari sa gabing to, baka hindi na muna ako maglalabas ng bahay namin eh. Hindi ko pa nga po alam kung paano ko maipapaliwanag sa mga magulang ko itong mga sugat na natamo ko. Habang binabagtas nila ang may kadilimang daan, na tanging liwanag lamang mula sa sasakyan ng tumatanglaw. May nabangga silang isang matandang babae na tumatawid sa kalagitnaan nito. Mang Tanoy, may nabangga ho tayo! Saad ni Vona na halatang nagulat sa pangyayari. Bubuksan na sana ni Vona ang pinto ng sasakyan. Ngunit pasigaw siyang pinigilan ni Mang Tanoy. Huwag kang bababa, Vona. Hindi tao ang nabangga natin. Tumingin ka riyan sa side mirror. Wala kang makakitang tao riyan sa likuran natin. Dahil kung totoong may nabangga tayo, dapat nakita na natin dyan. Pero may nabangga nga ho tayo, Mang Tanoy. Ayun no. Lumingon po kayo sa likuran ng sasakyan. Tingnan niyo po. May matandang babae na tumayo at nakayuko. Sagot naman ni Vona habang tinuturo yung nabangga nila kanina. Hindi nga tao yan, Ineng. Sa side mirror mo siya tingnan. Wala kang makikitang reflection niya sa salamin. Kaagad namang lumingon si Vona. Laking gulat niya nang makita at mapatunayang wala ngang reflection sa salamin. Yaong matandang babae na nasa likuran ng sasakyan. Kasunod noon ay ang pagbalot ng hilakbot sa buo niyang katauhan. Mang Tanoy, patakbuhin niyo na po, nasundan po nila tayo. Natatarantang sigaw ni Vona sa driver ng sasakyan. Tumalima naman ang driver at pinaharurot yun muli. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo, ay nagulat sila at napahinto ang sasakyan. Nang mamataan nila ang isa na namang lalaking aswang sa hindi kalayuan na nakaharang sa kanilang daraanan. Puno ng langis ang kabuuan ng katawan nito at tumutulo pa ang laway na halatang sabik sa sariwang laman ng tao. Ineng, kumapit ka ng mabuti. Matigas na saad ni Mang Tanoy sa dalaga. Agad niyang pinaharurot ang sasakyan. Plano niyang sadyang sagasaan yung aswang na nakaharang sa daan. Ngunit nang banggain nila ito, ay hindi na umabante pa ang van. Napigilan pala ito ng lalaking aswang gamit ang kanyang dalawang kamay. At halos mapaangat pa ang likurang bahagi ng sasakyan dahil sa labis na lakas ng pagsalpok nito. Kumalma ka, Ineng, wala magagawa at hindi makakatuloy yung pagsigaw mo. Kuhanin mo ang bendetadong tubig dyan sa kompartamento ng sasakyan. Utos ni Mang Tanoy na itinuro kay Vona ang lalagyan na nasa harap nito. Sumunod naman si Vona at nagmamadaling kinuha yon. Nang iaabot na niya ang bendetadong tubig, ay napalingon siya sa likuran ng sasakyan dahil sa ingay na nanggagaling dito. Doon ay namataan niya ang pulutong ng mga aswang na nagsisitakbuhan at luksuhan na halatang galit na galit at natatakam sa dalawang sariwang karne na nais nilang maabutan. Lahat sila ay mga naglalaway at humahangos na parang mga asong nauulol na at wala na sa katinoan. Habang iniaabot niya ang bendetadong tubig, ay tinawag niya rin ang atensyon ni Mang Tanoy. Mang Tanoy, sa likuran natin, ang dami po nila. Anong gagawin natin? Lumingon naman ang driver at nakita rin ito ang mga aswang na napagmasdan nga ng katabi niyang dalaga. Napalunok ito at saka itinuloy ang balak ng pakikipagtagisan sa aswang na nasa harapan ng kanilang sasakyan.
Hinablot niya ang bendetadong tubig mula sa kamay ni Vona. Subalit nang makita niya ang lalaking aswang na nahawakan ni Mang Tanay ang bote ng bendetadong tubig, walang ano-ano, buong lakas niyang binasag ang salamin sa harapan ng sasakyan. Lumusot ang malaki at mabalahibo at malangis nitong braso at kamay na kaagad sumakal sa walang kalaban-laban na si Mang Tanoy na nabitawan na rin ang hawak ng bendetadong tubig. Vona, kuhanin mo! Bilisan mo! Kuhanin mo yung bote! Saad ni Mang Tanoy na nahihirapan ng huminga dahil sa higpit ng pagkakasakal ng aswang. Napatulala lamang si Vona sa nangyayari at hindi niya alam ang gagawin dahil sa labis sa takot na nangingibabaw sa kanyang pakiramdam. Pahigpit naman ang pahigpit ang pagsakal ng aswang sa kawawang si Mang Tanoy. Vona! Yung bendetadong tubig! Pilit na sigaw ni Mang Tanoy. Saka pa lamang bumalik sa ulirat si Vona. Nanginginig ang mga kalamnan ng dalaga habang kinakapa sa sahig ng sasakyan ang nahulog na bote ng bendetadong tubig. Wala siyang tigil sa panginginig at sa pag-iyak dahil sa nasasaksihan niya ngayong gabi na akala ng karamihan ay sa pelikula lamang. Na akala ng karamihan ay sa pelikulang nakakatakot mo lamang makikita. Sa wakas ay nakapa niya na rin yung bote ng bendetadong tubig. Dagli niya itong dinampot at binuksan. Sa kanya iwinasiwas at iwinisik yun sa mukha ng aswang na sumasakal sa driver na kasama niya. Nagsisigaw naman ang aswang matapos tamaan ng bendetadong tubig. Habol-habol naman ni Mang Tanoy ang kanyang hininga. At habang namimilipit yung aswang sa sakit dahil sa bendetadong tubig, pinaharurot niyang muli ang sasakyan para tuluyang masagasaan ito. Isang malakas na lamang ang tunog na napakawalan ng aswang matapos na magtagumpay na masagasaan ni Mang Tanoy at madaganan ng gulong ang leeg nito, dahilan para lumigwak ang napakaraming dugo mula sa bibig nito. Nang nakakalayo na sila, ay bigla namang may nakaluksong isa pang aswang sa bubong ng kanilang sasakyan. Galing sa pulutong ng mga aswang na kanina pa humahabol din sa kanila. Pinatakbo pa ni Mang Tanoy ang sasakyan nang mas mabilis. Sa kanya biglang inapakan ng preno nito. Nahulog naman ang aswang mula sa taas dahil doon. Muli ay mabilis sa pinatakbo ni Mang Tanoy ang van at dagling sinagasa ng aswang na yon. Dinig na dinig nito ang mga butong naglagatukan at nabali mula roon. Maya-maya pa ay bigla namang nabasag ang salamin sa pintuan na nasa gawi kung saan nakaupo si Vona at may humahablot sa buhok ng dalaga. Sumasabay sa takbo ng sasakyan ng isang paluksuluksong babaeng aswang. Napakabilis ng bawat hakbang at kilos ng mga paa nito. Nagtititili naman si Vona habang pilit siyang hinihila palabas ng aswang mula sa sasakyan. Napunit na ang ilang bahagi sa damit ni Vona dahil pilit din siyang kumakawala sa kapit ng aswang. Bumabaon din ang mga kuko ng aswang na yun sa kanyang mga braso at balikat, kaya nagkasugat-sugat na rin ito. Habang nakikibaka, ay napansin ni Vona sa hindi kalayuan ng isang poste ng kuryente. Pilit na kasing binubuksan yung pintuan kung saan naroon nakasabit ang aswang na humihila naman sa kanya. Nagulat yung aswang matapos mabuksan ng bahagya ni Vona ang pintuan. Napalingon yun sa kanilang harapan at sobrang lakas na tumama sa nakasalubong nilang poste. Basag-basag ang mukha nito nang bumulagta sa daan. Sumambulat naman ang dugo nito sa mukha ni Vona na kinakabig ang pinto ng sasakyan upang isara. Kahit nanghihina na, ay hindi niya naiwasang mapamura dahil sa pandidiri. Nakakadiri naman! Singhal ng dalaga dahil punong-puno na rin ng dugo ang kanyang kasuotan. Napatawa naman si Mang Tanoy
habang nakatutok sa pagmamaneho ng mabilis ang sasakyan. Ngunit maingat para hindi naman sila madisgrasya at maabutan ng lapastangang mga halimaw na humahabol sa kanila. "Napakagaling ng ginawa mo, Ineng!" Hinihingal na saad ni Mang Tanoy kay Vona. Napangisi lamang ang dalaga sa kawalan. Ramdam niya ang labis na pangihina. Ngunit nananatiling buhay sa kanyang isipan ng pag-asang makakauwi siya ng ligtas at buhay. Hindi niya nanaisin kailanman na mamatay sa ganoong paraan sa kamay ng mga aswang. "Marunong ka bang gumamit nito, Ineng?" Tanong ni Mang Tanoy sa dalaga habang iniaabot ang tangan niyang baril. Nakuha naman ni Vona ang nais na ipahiwatig nito, kaya naman kinuha niya yon at dumungaw mula sa nabasag na bintana kanina. At pinaputukan ng mga aswang na pilit pa ring humahabol sa kanila. Sinigurado niyang bawat basyo ng bala nito ay tatama sa ulo at sa puso niyong mga halimaw. Bawat putok ay may isang aswang na bumubulagta at humahandusay sa madilim na kalsada. Ipinagpatuloy niya na lamang iyon. Sa tuwing mauubusan naman siya ng bala, ay mauupo siyang muli. Sa kakakargahan ng panibago na mula sa mga reserba na nasa kompartamento ng sasakyan na nasa kanyang harapan. Kahit hinang-hinana, ay asintado pa rin si Vona. Kaya naman nabawasan ng husdo ang bilang ng mga aswang na humahabol sa kanila. Nang maubos ang tuluyan ng mga bala, pati ang kanilang mga reserba, ay napaupo na lamang si Vona habang naghahabol ng kanyang hininga dahil sa pagod. Umuunti na rin ang bilang ng mga humahabol sa kanilang aswang, kaya naman hindi na siya nababahala pa. "Ineng, uminom ka muna," saad ni Mang Tanoy habang iniaabot sa kanyang isang bote ng tubig. "Salamat po, Mang Tanoy," tugon naman ni Vona habang pilit nang umingiti. Binagala na ni Mang Tanoy ang takbo ng sasakyan, kaya naman nagtaka ang dalaga. "Bakit niyo po binagalan ng takbo, Mang Tanoy?" Takang tanong ni Vona sa driver ng sasakyan. "Ligtas na tayo, Ineng," sagot nito at itinuro ang kung ano man sa labas ng bintana na nasa gawi ni Vona. Itinuon naman ni Vona ang kanyang paningin sa labas ng bintana at nakita niyang sumisikat na ng paunti-unti ang araw. Magbubukang liwayway na. Lumingon siya sa likuran ng bahagi ng sasakyan at nakita niyang humihinto na sa pagtakbo ang mga humahabol na aswang. Baka sa mga mukha nito ang galit at pagnanais na maipaghiganti ang mga kasamahan nilang napatay nung dalawa. Nagpatuloy lamang si Mang Tanoy at Vona sa kanilang pagbiyahe. At sa wakas, ligtas at buhay na rin silang nakarating sa syudad. Kaya naman sa mga kabataan dyan, lalo na sa mga kababaihan, wag na wag kayong basta-basta sasama kahit pa sa mga kaibigan nyo. Lalo na kung walang pahintulot ng inyong mga magulang. Kung ayaw niyong danasin ang karumaldumal na nasaksihan ni Vona, wag atat, basta handaan ang pag-uusapan. Dahil baka ikaw magiging handa at mapagsasalu-saluhan